Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung natapos kanina lamang umaga ng alas 8 ang peace talks negotiations sa Islamabad ng delegasyon ng Iran at ng US. At mismo si Vice President J.D. Vance ang humarap sa delegasyon ng ah, Iranian regime ng Ayatollah regime. Okay, so hindi maganda ang sabi ko na nga ba nung isang vlog ko nung isang araw na negatibo talaga ito na peace talks dahil nga hindi pa nagumpisa ang negosasyon ay humingi na kagad ng dalawang kondisyonis ang Iran na napaka-imposible. Ito yung unang kondisyonis na ibalik daw yung pera ng Iran na hold or na freeze sa Amerika. At pangalawang kahilingan nila ay pauwiin daw sa Amerika lahat ng Amerikanong sundalo sa Middle East kasama yung nasa Saudi Arabia na yung nasa base ng Saudi Arabia. Kaya napaka-imposible niyan. Kasi yung mga US Army na nandun sa Saudi ay matagal na yun na nandun na nakakontrata yun sa the Prince of Saudi ang US bases doon. Kaya hindi pwede. Sino bang gunggong na presidente ang papayag niyan? Lalo na si Trump. Ang galing-galing ni Trump sa mga ganitong ano eh. Kaya sabi ni Trump kanina sa interview sa kanya na positive man o negative ang epekto nitong negosasyon na ito, walang kakwenta-kwenta. Dahil meron siyang sariling plano diyan. At ang plano na yan ay pagpatuloy niya. Pinagpatuloy nga, hindi pa natapos yung negosasyon, nagpadala na siya ng dalawang destroyer pumasok doon sa Hormuz eh. Talagang sinubukan ni Trump kung kayang pasukin ang Hormuz. Napasok, mga kababayan. Wala ni isa mang humarang na barko ng Iran, ibig sabihin wala na nga silang barko. Diba? Tsaka yung mga mosquito tinatawag na mosquito boats, maliliit yun na speedboat na mosquito, hindi nagpapakita eh. Talagang rapiduhin sila ng ng mga ano doon, gatling gun ng mga battleships. Merong autonomous na ano doon eh, yung tinatawag na phalanx machine gun na parang yung sa 18 Warthog na kalibre. Okay, so ito naman ngayon ang pag-uwi ni J.D. Vance sa Amerika, sa White House. Ito yung kanyang press conference sa press. At dito pinahayag niya kung bakit o anong nangyari sa negosasyon, negative o positive, at bakit naging negative ito. So ito, welcome Vice President J.D. Vance. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. Pero sa tingin ko, napaka-bad news para sa Iran dahil hindi atras diyan kahit ayaw ng Iran na nandiyan ang Amerika. Hindi atras ang Amerika hanggat hindi makumpleto o matapos ang hangarin ng Amerika na linisin ng Hormuz, buksan ito para sa international economy at itigil yung nuclear program ng Iran. At saka pinag-initan ni Trump yung Kharg Island kasi napakalaking pera yan eh. Sabi ni Trump ay kukuha siya ng ilang barkong langis diyan sa Kharg Island bago niya tapusin tong gira na to. Siyempre, babawi si Trump diyan sa gastos niya. Grabe ang laki-laki ng gastos ng Amerika para sa pag-atake na yan na naudlot. Biruin mo, ilang aircraft carrier ang nandyan, ilang helicopters, ilang aeroplano, lahat yan, gumagastos ng gasolina yan eh. Mobilization, ang laki ng gastos sa mobilisasyon ng US forces na nandyan sa Iran. Ready na yan, mga elite forces yan eh.
Kaya, negative man o positive, sabi ni Trump kanina, ay palabas natin yun mamaya, yung video na mismo si President Trump ang nagsasabi na with or without negotiation or negative or positive effects result of this negotiation, it doesn't have an effect sa Amerika. It doesn't have an effect on him. Walang epekto para kay Donald Trump kung ano man yung nangyayari doon kasi mayroong sinusundan si Trump na plano ng Amerika. Nagagawin diyan sa Iran. Kaya ang kawawa dito, ang kawawa ay Iran eh. Walang pagsisisi na nangunguna Iran, palaging huli ang pagsisisi niyo. Ang tigas-tigas ng ulo niyo eh. Isabi ng magkipag-usap kayo ng ng matino eh, ayaw niyo. Nagbihis pa naman ng mga damit na mayroong color code na itim lahat, walang mga necktie. Yung mga Amerikana, iniba nila yung style eh. Parang mga sila eh, mga men in black daw sila eh. Men in black ba yan? Baka yun ang kanilang uniforme para patungong libingan. Di ba? Nakaitim. Mga gunggong talaga. Nakanecktie lahat nandun eh. Kasi siyempre, ang tuxedo o Amerikana ay hindi lang yan pang-Amerikano. Yan ay international yan na formal na kasuotan. Hindi yan ibig sabihin na Amerikano ka kung naka-Amerikana ka. Talagang walang mga walang mga mudo, walang mga necktie, pareho sila eh. Tapos yung undershirt nila, mga itim lahat. Nakita nyo to, mga Amerikana, nakaputi yan sa sa yung pangloob. Puti yan na long sleeve. O siyempre ako dito naka-turtleneck. Ano lang to, hindi to Amerikana eh. Ito'y blazer lang to, mga kababayan. Kaya, ay naku Ginoo, kawawang Iran. Kasi papasukin na ni Trump eh, nilinis na ni Trump. Mayroon ng mga sea drone si Trump na inarkila. Ito yung ano bang tawag ng mga sea drones na yun, mariliit na submarino, Ulysses yata, na mag-search ng mga bomba na naroon sa underwater. Kanina lamang, mayroon ng mine sweeping na nangyayari doon sa Hormuz. Kaya nakadaan yung dalawang battleships ng Amerika pumasok doon dahil nalinis na yon. Ngayon madali na lamang sa Amerika para umatake diyan kung gusto ni Trump. Anytime magmula ngayon, anytime ay pwedeng pasukin kaagad yan ni Trump. Ipasok diyan ang mga aircraft carrier. Ay talagang totoo ang sabi ni Trump na 4 na oras ay pwede nang i-invade ang buong Iran. Balik tayo kay J.D. Vance. We go back to the United States having not come to an agreement. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Ng Amerika, di ba? Sinabi na nga ng Amerika na ibalik nila, tanggalin nila yung sanctions. Magmula sa panahon ni Obama, mayroong sanction diyan, kay Biden mayroong sanction ng Iran, at kay Trump tanggalin nila lahat ng sanction. And then kapag susurrender ang Iran ay walang makukulong. So walang makukulong, so napakagandang kondisyon 'yan. At pangatlong kondisyon ng Amerika na maganda ay i-repair nila, tulungan nilang ma-repair ang nawasak na Iran. Basta't bagong regime na, hindi Ayatollah regime. At isa na ayaw ng Iran ay yung itigil ang program ng paggawa ng nuclear bomb. Yun ang ayaw nila eh. Kasi gusto talaga nila gumawa ng nuclear bomb. Yun kasi ang isip kasi nila ay one dimension lang talaga, walang liliko. Hindi pwedeng iliko yung isip nila. Yung isip nila is to destroy, annihilate the America and its allies. Gunawin ang Amerika at ang kanyang mga kaalyado.
Yun ang kanilang palaging target eh. Hindi na yun mababago pa. Dahil batang-bata pa itong mga opisyalis ng IRGC, ay doctrinated na yan ng mga ayatollah. Kaya hindi talaga magbago yung pag-iisip ng mga taong yan. Napakakawawang mga taong yan eh. Kasi wala na eh, wala nang peace talks. Ayaw na rin ni Donald Trump magpaloko kasi niloko na si Trump 3 beses. Ang Israel, dahil alam ng Israel ang ugali ng mga yan, hindi talaga naniniwala ang Israel yan sa IRGC na yan. Kaya patuloy na nagbubumba, binubumba ng Israel ang Lebanon, yung Hezbollah na golden child ng Ayatollah. Yung Hezbollah, ang gumawa niya ng Ayatollah ng Iran. Proxy. Kaya pinupuksa ng Israel ang right hand ng Iran, which is Hezbollah na nasa Lebanon. Walang tigil, walang humpay, wala na, ubos na lahat doon ng mga general. Kaya ngayon, pagkatapos sa Hezbollah, ang Iran na naman ngayon ang harapin ng puksain ng Israel. Ang Amerika nakatingin lang eh. Pero kapag magbigay ng hudyat si Trump na attack, ay pulbos talaga kasi Israel plus Amerika na naman eh. Ganun naman, double team eh. Kaya wala talaga, sila yung kawawa dahil sa kanilang, ang Iran ang kawawa dahil sa mali na desisyon. Malaking pagkakamali na desisyon ng Iran, hindi nila hawak ang cards eh. They don't have the cards, sabi ni Trump. Wala silang card, wala silang alas, kahit ni isa wala na. Dapat sila yung makipag-negotiate. Amerika lang yung nakipag-negotiate, ayaw pa nila eh. Kaya maling-mali talaga at walang pagsisisi na nangunguna. Nasa huli palagi yan. Alright, balik tayo kay JD. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Wala talagang commitment, sabi ni J.D. Vance, ang Iran na titigil sa paggawa nitong nuclear bomb na nako, di ba? Kung hindi na nabumbahan, hindi nadurog ng bomba yung nasa Ispahan na laboratorio na nasa 89% na yung enrichment. Malapit ng 100% eh. Kung naging 100% yung enrichment ng mga uranium doon sa Ispahan Tunnel, yung underground city na yun na punong-puno ng uranium, kung naging 100% yun, ay pwedeng gamitin na yun sa Israel at Amerika. Ilalagay yun sa warhead ng ballistic missiles. Kaya nasa tamang oras talaga ang galaw ni Trump. Siguro yan ay dahil sa di ba? Baka binubulong yan ng Panginoon na tapusin mo na yan dahil sa mapanganib sa buong mundo yan. Alam na natin, terorista ang may hawak ng ng uranium na yun. Kung hindi terorista ang Iran, pwede yun na pabayaan yan ng Amerika, katulad ng France, meron silang nuclear, di ba? Pero siyempre, hindi pumalag ang Amerika sa France dahil sa, hindi naman mga terorista yun. Kaalyado yun eh. Di ba? Mga kababayan, puro kasi revenge yung nasa isip nitong mga IRGC na ito. Kahit nga Saudi Arabia, pinagtitira, di ba? Qatar, pinagtitira ng ballistic missiles. Kapatid na Muslim yun ha. Mas lalo na kapag hindi ka Muslim, titirahin talaga tayo nitong mga IRGC na to. Yang Pilipinas hindi daw maaabot ng ballistic missiles eh. Galing ng Iran dahil 7,000 miles ang ating distansya papuntang Iran.
Hindi tayo maaabot daw kasi nasa 2,000 lang ang maaabot. Kaya sabi ng ating gobyerno, huwag tayong mag-worry sa Iran. Hindi tayo maaabot ng missiles. Kaya mag-worry tayo sa North Korea at China. Di ba mga kababayan? Kaya collapse. Nag-collapse ang negotiation tungkol sa peace talks ng Amerika at Iran. Wala na mga kababayan. Wala na. Goodbye na Iran. Goodbye sa'yo. Ang tigas ng ulo nyo eh. Tingnan natin anong mangyayari sa inyo. Nandyan ang Israel eh. Kahit mag-back out dyan ang Amerika, nandyan pa rin ang Israel na bubumbahin kayo at tutulungan pa rin yun ng Amerika ang Israel. Hindi mauubos yung bomba ng Israel, yung mga GBU, mga GDAM, na mga bunker buster. Ibibigay yun sa Israel at Israel nang bahala sa inyo. Diyan sa IRGC, wala na eh. At hindi lang yan, kakainin kayo ng mga Iranian na naging biktima nyo dyan sa loob mismo ng Iran. Kakainin kayong mga IRGC, kakainin talaga kayo, hindi lang kakatayin kayo eh ng mga Iranian, mga kababayan na pinagpapaslang nyo. Ang mga kamag-anak niyan ay magre-revenge yan. Mga Iranian yan eh. Kaya matulad kayo sa Iraq na iniwan ng Amerika, andin pinaghahanap ng mga Iraqis. Yung mga tauhan ni Saddam pinagbibitay. Revenge yan eh. Wala na kayong capacity, wala na kayong army. Mga anak nyo na lang at mga apo nyo na lang tinitraining nyo ngayon ng paghawak ng armas. Wala na nga kayong army, nabaon na sa mga tunnel. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa napakabubong desisyon ng Iran na umatras sila sa negosasyon, umayaw sila sa mga peace plan ni Donald Trump, at ibig sabihin, balik sa giyera? Well, wala akong maisip na na magipag-gira pa ang Iran. Wala na nga silang baraha. Sa 4 na alas, wala na silang alas. Ang natira sa kanila ay joker na lang na baraha, joker. Mga kababayan, anong masasabi niyo dito? Pag-i-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. At sa mga bago pa lamang nag-subscribe sa channel ngayon, maraming salamat. At sa aking avid followers, saludo ako sa inyo. Ingat ang lahat. Hanggang sa muli.